Hello mga ka-smashers at welcome sa panibago nating video. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang white paper ng League of Kingdoms. So finally nailabas na tong papel na to. So hindi natin pag-uusapan lahat kasi marami na tong YouTube videos marami ng gameplay. So meron ditong gameplay makikita natin sa YouTube paano ang laro, paano mag-farm, mag-hunt, ano-ano yung mga alliance, and ano-anong klase yung mga battle. So yung mga battle dyan, PvE, PvP, MMO, Treasure. So ayan, PvE, mga monsters, ang kalaban natin, mga death car. PvP of course, player versus player to. Iba't ibang naglalaban. And then MMO. So meron ditong continental versus continent. Continent versus continent. So ang maglalaban is dalawang continent, no? So yung bawat alliance na sa mga continents na dati magkakalaban ay nagkakampihan para labanan ng isa pang continent. So meron din mga shrine wars diyan. So nag-aagawan sila ng shrine and nag-aagawan sila kung sinong king or queen, but normally hindi naman nangyayari 'yon kasi nga may mga overpowered talaga. So ito yung mga, so kung gusto niyo rin makita yung mga information about the weapons or treasures, so siguro ito, separate video natin to, pag-uusapan natin ano ba to. Pero for this particular video, gusto lang natin pag-usapan is white paper, at yung sa white paper na particular part, which is yung League of Kingdoms Arena and yung Drago NFTs. So puntahan na natin yan. So ito, League of Kingdoms Arena, LOCA. So ito yung governance token ng League of Kingdoms. So akala ko noon nagkakaroon ng arena battle. But it turns out it is the name, pangalan pala to ng ating token, which is LOCA, League of Kingdoms Arena Token. So ito may Genesis dito, bla bla bla, hindi natin babasahin yan. Kung gusto niyo basahin yung history, saan nila hinugot tong mga to. Uh, ito si Emperor Kupa daw, si Kupa pala yun eh. Ang 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 emperor. So ikinomand niya yung troops niya na iyan Earth daw yung mga legendary world stone mula sa Mount Ararat, at hatiin ito into 500 million shards. So itong 500 million shards, ito yung LOCA token. Okay? So pag-usapan natin yung utility muna, no? So alam natin na ang LOCA is ang governance token ng League of Kingdoms. So dito sinasabi na ang LOCA holders raw ay may position upang tumingin o mag-oversight sa buong continent. So, hindi lang continent, continents ang sabi. So, regardless daw ito kung sino ang may-ari ng land. So, ang mangyayari dito, ang mga local holders ay may kakayahan. May kakayahan silang mag-set ng mga rules, mag-set ng taxes sa mga residents ng continent, mag-charge ng fees. So, sila magbobotohan tong mga local holders na to para mag-create ng contest ng ito na nga, mag-impose ng tax, ng charge fees, ng laws, ng rule. Iba't iba, pwede may kakayahan sila mag-propose. So ito, kung titignan natin, simply LOCA represents whole gamuts of democratic rights. Okay, ito, including but not limited to voting rights, proposal rights, membership rights, and rights to voice their opinions. So ayun na nga, magkakaroon sila kakayahan bumoto at mag-propose ng siguro new features, new laws, new rules sa League of Kingdoms. So, ayun, medyo may makapangyarihan ng mga local holders in this sense. So, ang nangyayari kasi nito sa nakikita ko, nasa kamay ng mga local holders ang future ng game. Kung ito ba ay mas magbo-boom or kung ang mga players ba ay magkukwit dahil sa hindi magandang implementation ng rules, laws, mga ganon. So, ito ay nasa kamay ng mga local holders. So, yung League of Kingdoms Arena, LOCA, RERC20. So, ito ay nagra-run sa Ethereum blockchain. Okay, so hindi ko alam, hindi ko pa sure, pero kasi hindi kasi ako gumagamit ng Ethereum eh. Kasi namamahalan ako sa fee. So palagay ko pwede rin 'to sa Polygon. Makikita natin in the future anong magiging adjustment ng mga players. So dito, sinabi rito na players will be able to earn LOCA when they play various game content within the League of Kingdoms. So una yan. So ang mga player daw ay pwedeng kumita ng LOCA
sa loob ng League of Kingdoms sa iba't ibang iba't ibang content ng game. So siguro nandito na yung mga PVP, may mga rewards siguro. Mamaya malalaman natin. Local utilities in a nutshell, okay? So ayun na nga, yung nasabi natin kanina, may kakayahan daw mag-propose at bumoto ang mga local holders sa mga iba't ibang desisyon sa game na League of Kingdoms. And yung local ay pwede mo ring i-stake para ikaw ay kumita, no? Hindi pa natin alam kung ano yung maaari mong kitain. Currently, kung naalala nyo ang Axie Infinity, pwede ka mag-stake doon ng combination ng SLP and wet or AXS and wet, no? Kikita ka ng Ronin. So ito, hindi pa natin alam kung ano yung pwede mong kitain dito sa pag-stake. And then, ang Loka token ay pwede mo rin gamitin pag-breed ng mga Drago NFT at mag-upgrade ng other NFTs to be okay. So ito maganda rin daw, no? So malay natin in the future magkaroon pa tayo ng ibang NFT. So sana magkaroon din tayo ng sa mga kada player magkaroon ng heroes, na makabili rin tayo ng heroes, and then each heroes kaya nating i-upgrade. Maliban doon, mas maganda kung kaya rin nating i-upgrade ang mga Drago kahit ano man lang, no, kahit mga ilang parts lang nila. So, yun sa palagay ko, kung magkakaroon tayo ng kakayahan mag-upgrade using Loka tokens, no? Kung magkakaroon din tayo ng ibang features, yun na nga, kung mayroon tayong mga heroes na pwede nating i-upgrade, is napakalaki ng ikot ng Loka, no? So, ibig sabihin lang ito, mas lalaki yung value ni Loka. And pwede mo rin gamitin si Loka pang purchase ng mga assets sa game shop, of course. And many other perks and benefits to be added in the future. So, ito, hindi pa natin alam anong nasa future, pero sana mas marami pa silang may add, no, at sana hindi lang yung Loka, no, sana yung isa pa nilang yung utility token naman din is mapaikot din nila para hindi matulad sa Axie na sa SLP na na ang hirap pa ang ating ngayon kasi ang halaga na lang ng SLP is piso mahigit, kasi nga unlimited and then ang daming supply, sobrang daming supply, and konti lang yung mga burning mechanism niya. Okay, disclaimer. So, hindi na natin babasahin ang disclaimer. These are for investors. At alam ko, nandito kayo, naglalaro kayo ng League of Kingdoms, hindi lang para maglaro, para kumita. Kung nais yung basahin nyo to. Pero alam na natin lahat kung anong binubuo ng disclaimer and ng risk na to. And value loop. Ito, tignan natin. Ano bang tokenomics? Okay. Okay, so makikita natin dito, sinabi nila 200,000 plus na raw ang strong active gamer community ng League of Kingdoms. So hindi ko alam kung saan nila binasa ito, no? Pwedeng sa download ng game, sa mga downloads sa mga Play Store and ano ba yung tawag sa Apple Store? Hindi ko alam ang tawag sa Apple Store, eh. So pwedeng doon nila binasa yan. Kasi kung ibabasa nila sa active players, napakaraming farmers. So hindi rin pwede ron. More than at least 43% of the total supply is earmarked to be distributed to the community. Okay, so 43% daw ng total supply ay tinatarget natin na may distribute sa community sa pamamagitan ng pag-sale, pagbenta, no? Sa mga contest, staking, land rewards, ito sa mga landlords. At sa majority ng mga features na nasa game, no? Na pwede maging sa mga features pa, no, doon nilalaan din sa mga hindi pa natin alam na features na maaaring implement din. Okay, the council, alright. So ito, meron tayong council. At ang council, meron din tayong tinatawag na council vault, so sa council vault na yon, dito din nalagay, ito yung blockchain address na nagka-capture and nag-accrues ng mga values from across the game na eventually makokontrol ng Loka token holder. So ano ba to? So meron tayong council vault at nakatutok siya sa game, which is NFTs and land. So from council vault magpo-provide yun ng rewards, P2E bounty and land rewards, and of course sa staking rewards. And of course, kung ikaw ay may NFT at nag-upgrade ka ng NFT, meron yung fee. So yung fee na yan, babalik yan sa council vault. Ganun din sa land, may revenue dyan, babalik rin sa vault. And in-app purchase revenue rin, babalik rin sa council vault. And of course, yung mga players na nag-stake, may mga players na may hawak na Loka,
pwede silang bumili sa marketplace at merong fee ang marketplace. So yung fee na yon mapupunta rin sa Council Vault, no? Which is kontrolado again ng LOCA token holders. Kailangan alam natin yan, ano, malinaw dapat sa atin yan na ang mga LOCA token holders ang magko-control ng game in the future. Ito, value capture. Ayun na nga, pag-upgrade, breed. Oh, kasama pala ang breeding, ano. So pag-upgrade ng NFT, pag-breed and developing piece in LOCA, okay? And ito naman, developing fees, ito yung ano, no, kung di ako nagkakamali, ito yung andito na pala yun, no, upgrading, ano, pero ang nasa isip ko kasi itong developing fees na to, ito yung ginagamit pang develop din ng land, eh. Okay. Ito, land revenue sale, okay. So ito yung mga ano, ito yung mga kinikita na bumabalik sa Council Vault, ano. In a purchase, yan, yun na nga. And 5% of NFT marketplace transactions. Okay. Okay, so fiat purchases will be discouraged over time and channeled into on-chain as much as possible through available on-ramp terminals for transparent accountability. Currently kasi, pwede ka mag-purchase through through for example, naglalaro ka sa Android or iOS, pwede ka mag-purchase using yung pera mo, no, fiat. So in the future, gusto nila kasi mawala na to eh, maging completely replace na to ng ano eh, ng cryptocurrency. So tignan natin kung magagawa nila yan, kung nagawa nila yan, mas maganda, ano, para completely hindi na fiat. Okay, so meron silang additional value creation. So kapag nagkaroon sila ng additional cash flow in the future, pwede rin itong ma-capture by the governance council. So pwede rin siya mauwi dito sa Council Vault. Okay. So meron tayong schedule ng token issuance and ang council ay magpo-provide ng staking rewards. Of course, yung mga rewards sa mga landowners, yung mga landlords, and sa mga P2E, katulad natin na walang budget, pambili ng land or pambili ng loka, no? So, pwede rin tayong kumita through the bounties, no? Sa mga avid gamers nga. Okay, allocation schedule tayo. Maximum total issuance of LOCA is capped at 500 million. Okay, 500 million lamang ang available supply ni LOCA. At the token generation event, 10.14% ang total supply na i-unlock, ano. So, and then yung remaining will be issued, unlocked, and allocated based on the below usage. So, ito may mga schedule na tayo. So, yung remaining ng ano, no, siguro 89 point something %. So, i-allocate ito sa private sale. Okay, so kung ikaw ay whale or maraming pera, bili na sa public sale, sa mga tulad natin, ano, na normal lang. Sana during public sale, magawa din nila ng paraan yung mga whales, ano, na sana magkaroon ng limit. Hindi lang per wallet. Sana may magawa nila ng paraan na naka-tie up sa account, ano, yung wallet na para as in malimit. So hindi so during that time sana magawa nila para na wag hayaan yung mga new players muna na pumasok, new accounts na pumasok sa pagbili ng ano, kasi medyo unfair yun sa mga napakarami ng naglalaro before, no, lalo na kung yung mga new accounts na ginawa is hindi totoong new player, instead mga whale lang pala na gumawa ng maraming account, kasi nalulugi, no, nalulugi ang mga wala man tayong magagawa kasi nga mga whale sila, may pera sila. Pero sana magawa ng paraan yung whale, no, during public sale, kahit during public sale man lang. Game issuance. Ito, so magkakaroon ng reward and skill sa mga ano, no, fun to reward skill and tactics. So may rewards kung ikaw ay magaling. Ganun ang kasimple yun. And rewards sa mga may-ari ng land. And of course, rewards sa mga nag-i-stake. Magkakaroon din ng ano, no, ng allocation para sa mga advisors ng League of Kingdoms, and of course yung developers, yung teams. And of course maglalaan din para sa ecosystem and growth, no. So syempre kailangan pa rin ma-maintain yung laro eh. So kailangan may budget diyan para hindi lang sa growth na, no, pati maintenance, pati ecosystem, yung mga server kailangan bayaran yan. Ano.
And then magkakaroon din ng allocation para sa reserve. Okay. For unforeseen event in the future yan. Ito, meron silang, ito pala eh. Okay, basahin natin. Okay. So magkakaroon ng private sale, 6.2%, a total of 31 million na LOCA tokens ang iaalat sa mga magpa-participate sa private sale. So 21-month vesting to. So for 21 months hindi nila pwedeng ibenta na lang bigla yan, i-dump na lang bigla yung token So medyo maganda to, matagal-tagal din to Ah nasa interest nating mga nating mga player kasi ibig sabihin nito since hindi nila manadump yan, hindi basta-basta babagsak agad yan. Yung token, mas may chance pang umangat, mag-skyrocket yan, mag to the moon pa yan. And then public sale, mas mababa, 5% which is 25 million supply. At ito ay one-time sale. Okay, unlock schedule na to. I mean, naka-unlock na to. So, nasa sa kamay ng mga bumili na kung anong gagawin nila sa LOCA token na binili nila. And then game issuance, 13%, 65 million LOCA tokens ang iaalat doon. Ito ay linear weekly after 3 months. So ito after 3 months, ina-assume ko na ito is after 3 months ng sale or ng pag-unlock ng LOCA. And then land issuance, 5%, 25 million. So itong 65 million LOCA token, feeling ko ito ay sa rewards. Ito yung mga in-game rewards. Kunyari, nanalo ka sa PvP, or may mission ka na natapos, or ikaw yung nasa leaderboard. So palagay ko ito yon. And then land issuance, of course, ito yung mga kikitain ng mga landowner. Ganun din, linear weekly after 3 months. And then staking rewards sa mga nag-stake, 100 million LOCA token ang nakaalat sa inyo. Advisors, mga advisor natin ng game, 10 million LOCA tokens ang At ito, maganda rin to, up to 45-month vesting. So that's 3 years and 9 months, kung di ako nagkakamali. So 3 years and 9 months hindi nila pwedeng basta na lang bitawan, basta na lang i-drop yung token. So ibig sabihin nun, sila din hindi nila for the first 3 years, hindi nila pwedeng i-dump yung LOCA token nila. So may chance pa na hindi ganun kadaling babagsak yung for the first 3 years, hindi ganun kadaling babagsak ang LOCA tokens. Although again, meron tayong 25 million na pag nabili ito ng mga whales, 25 million ang maaari nilang at least 20 million siguro, depende sa kung ilang LOCA tokens ang nabili nila. And sa team, sa developers, 20%, 100 million LOCA token. Okay, 42-month vesting. So, ibig sabihin, 3 years and 6 months nilang hindi pwedeng ibenta. And ecosystem, ito nga, growth. Ito ay para sa sa ecosystem ng laro and the growth ng laro, 6-month cliff plus linear weekly. And the same sa reserve, 9.8%, which is total of 49 million LOCA. So, ang total issuance is 500 million LOCA tokens. Okay? So, ito, meron siyang chart. And ito rin, meron din siyang graph, So, makikita natin dito, on the first 10 months, ang issuance lang ata is medyo mahirap, hindi ko alam paano gamitin to. So, hayaan na lang natin yan. Public sale, ito na tayo. Oops, wala pa. Ito ay January 2022, this month. TBD, so to be determined pa din. Ang amount na ibebenta is 25 million LOCA supplies will be available during the public sale. So, saan gagamitin yung yung pondo na kikitain? Ang pondo na kikitain ay gagamitin sa game infrastructure and marketing partnership development. Okay? Technology, blockchain, Web3. Okay? Alam na natin yan. Okay, so marketing partnership, kailangan nila mag-hire ng mga community managers, etc. etc. So, siguro magkakaroon din sila ng mga influencers. So, sana tayo maging influencer tayo ni League of Kingdoms, malay ba natin? So, public sale and then private sale. Kung may pondo ka, bumili ka rito, mag-participate ka. And game issuance. So, tingnan natin ayun!
Ayun. So, the possible usage is not exhaustive and will continue to evolve in ways to enhance the engagement, activities, blah, blah, blah. So, ito yung mga possible use case sa game issuance, ano. So, ranking rewards based only. Ito yung sinasabi ko kanina, no. So, kunyari, may leaderboard. So, kung ikaw ay nasa top 10, pwede kang kumita ng Loka. Or kung ikaw ay nanalo sa isang Guild War, Alliance War, or sa CVC War, pwede kang kumita ng Loka. Kung ikaw ay nanalo sa PvP, PvE, MMO contest to, contest. So hindi basta atake mo na lang yung kapwa mo player, ano. So kung ikaw ay nanalo during the contest, pwede kang mag-earn ng Loka, no? Kasi 13% nga ng issuance ay may 13% or a total of 65 million supply. Bakit parang ang laki nito? Hindi ata 65 million eh. Ah, hindi ata 65 million. Game issue. Oo nga, no, 65 million nga. Malaki nga. Okay. So, balik na tayo. So, 65 million, no, ang total supply na i-allocate. So, pwede ka manalo, pwede ka mag-earn ng Loka kung ikaw ay nasa top ng leaderboard, kung ikaw ay nananalo sa Guild War or nananalo kayo sa CVC tournament. Medyo ano pa sa akin to, no? Medyo inisip ko pa kung paano to. Kasi during CVC tournament kasi sabi nila 200 million, 200,000 ang active players. And currently meron tayong 20 continents. So sabihin na natin equally divided, 10,000 each continent ang player, no? So kung dalawang continent maglalaban, ang isang continent meron 10,000 players. So, 10,000 plus 10,000, 20,000 players. So, paano nila i-assign paano nila ibibigay yung reward sa 10,000 players na nanalo, no? So, ang naisip ko rito is may leaderboard din to, palagay ko. Kung sino may pinakamaraming casualty, kung sino may pinakamaraming kill, kung sino ang pinakamaraming ganito, na gather na resource, etc. etc. Palagay ko ganun yan. Ayun din, during PvP nga, and PvE, MMO, contest. So, kung sino may pinamaraming na-kill din siguro to. And game issuance using the League of Kingdoms marketplace. Hindi ko pa alam to, no? Paano magkakaroon ng paano nila gagawin? Hindi ko gets. Okay lang. And using future League of Kingdoms products that haven't been announced yet. So, ayun, mukhang mayroon at the back of their mind, no? Mukhang meron silang mga feature na gustong implement na hindi pa nila ina-announce. So, abangan din natin yan. Okay, the game issuance will start to be unlocked weekly after a few months of development since the public sale. So, ayun na nga, no? After public sale, magbibilang na tayo ng mga linggo, no? Para maramdaman na natin yung Loka token. So, these allocation are something that could potentially be decided by governance over time. Medyo nakakaano rin to, no? Kontrolado, naalala nyo na ang magiging council natin is Loka holders. So in the future, may potential, no, na ang allocation na to ay magbago base sa decision ng mga Loka holders. Ito yung pagkakaintindi ko rito. So mukhang malaki ang ang influence ng mga Loka holders sa laro. Sobrang laki. And then, let's go to the land issuance. Land system, kung meron ka ng land, congratulations. Kung katulad kita, bago lang sa game, sorry na lang. So, dito, pwede kang mag-earn sa yung land. Pwede kang mag-earn ng Loka sa land mo. Ang kailangan mo lang is i-make sure na nagle-level up continuously ang iyong land. So, paano yon? Kailangan mo lang mag-gather ng resources, pumatay ng mga monsters, at gumamit ng crystal sa land mo para mag-increase yung level ng land mo. Ngayon, just to i-clarify ko lang na ang level mo is hindi permanente. Ang level mo is pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, depende yan sa re-evaluation ng in-game. Hindi ko alam kung paano nila re-evaluate, but I assume it's automated process na kung nag-spend ka ng ganito, gumamit ka ng ganitong crystals, and then nag-mine ka sa land na yun, pwede siya mag-level up. Ngayon, kung hindi ka ganun ka-active, pwede mag-level down yan. Kaya pag napabayaan mo ang land mo, magle-level down yan. So, lahat tayo gusto natin mas mataas ang land kasi nga, mataas na land growth, mataas ng dev points, mataas na DAI, BUSD rewards,
higher level monsters, and higher level resources sa makukuha natin. Okay. Staking rewards. So, ito na nga yun, no? Kasi pag nilock up nila to, lalaki ang value ng Loka token, ano? So, bibigyan nila ng reward yung mga taong matatapang at willing na i-lock yung kanilang Loka token long term. So, hindi lang to 1 week, 1 month, normally 6 months siguro to. Depende sa depende sa kanila, no? 6 months to 1 year. Pwede. At syempre, since sinold na yung Loka nila, hindi nila kinashout yan, may karapatan silang makakuha ng reward sa kanila sa pag-stake nila, no? So nakalat din diyan, merong 20% of total supply, which is a total of 100 million Loka supply ang pwede nilang i-earn during staking rewards ng lahat ng lahat ng player. Okay. Ito, 19% of total supply will be earmarked for ecosystem growth. Ayun na nga, 19%, which is a total of 95 million Loka supply. So, ayun, no, kasama dito yung meron mga interesting dito. Kasama rito yung mga influencer nga, ayun na nga, yung mga social media influencer, mga paggawa ng media campaign, mga giveaway during events, referral campaign, pwede ka palang mag-refer kung sakasakali, community airdrop. So, dito nila kukunin, no, yung pondo na gagamitin dito sa total supply na 95 million para mas makilala pa si Loka at mas marami pang player ang may mapasok natin. Ayun, so meron ng amount in Loka 10,000. So during community airdrop 1 no, December 2021 nagkaroon na pala ng airdrop na 10,000 Loka. Oh my gosh. Congratulations to the winner. Advisor. Ito 2% ata to, kung di ako nagkakamali. So, ito ang isa sa advisor, si Gabby Dizon, and then we have Coin98 and Amy Hu. Okay. Okay, so ang bawat advisor ay hindi pwede mag-exceed ng 0.1% ng total supply ng token. At gaya nga sinabi natin, 42 to 45 months pala, depende, no? Pwedeng 3 years and 6 months to 3 years and 9 months. Okay. So, ayan na nga yung use case. And then dev team. So, ang dev team is, again, sa kanila, 42 months naka-lock in ang 100 supply. And ayun lang, wala tayong masyadong interesting thing na masasabi rito except that yun na nga, may naka-allocate sa kanila na 100 million. Ayun, no? So, unlock over a period of 42 months. So, ma-unlock siya over siguro corrections sa sinabi ko kanina, no? So, kasi nakalagay dito, no, gradually unlock over a period of 42 months. Kasi kanina hindi naman nakalagay na gradually nag-unlock eh. So, for the 42 months, no, palagay ko ito rin ay applicable to sa lahat, no, kasi nabasa naman natin kanina na during that time, no, for the from month 1 to the 42nd month, unti-unting bubuksan. So, ito yung vesting period, no. So, may interval siya na 3 months. No, siguro every 3 months ina-unlock nila yung token. Not only dev, but probably sa lahat, Hindi ko na napansin yung kanina dito. Pero kasi dito nakalagay na, will be gradually unlocked over a period of 42 months. So, unti-unting binubuksan, unti-unti nilang nakukuha yung pera. Hindi pala lock in total isang bagsakan lang, Hindi ganoon. So, may mga specified time na na-unlock na pwede na nilang i-withdraw, i-cash in yung pera. Yung Loka token. So, correction doon. And then sa reserve, ito 9% ay reserve. Okay. Alam na natin 'yan. And then governance. Okay. So ito nakikita natin ito yung Loka tokenomics. So, malaki ang role ng council nga. So, ito yung game.
And then, sa game, syempre, lahat ng fee, kinakapture, napupunta sa Council Vault. And then, si Council nagpo-provide yan ng rewards sa mga nag-stake, sa mga sale, sa mga rewards, kumikita si Council sa sales, and naglalabas ng Loka token si Council for rewards. Okay? Now, let's talk about Drago NFTs. The Chronicle of Dragos. Okay. So, ito yung Genesis, will be unveiled 1H 2022. So, kung sino man na nakakalam ano yung 1H na yan, ako ina-assume ko lang ito yung first 6 months ng taon. Google natin, ano? Ah, wag na. So, yun na nga. Kung sino man nakakalam kung ano ibig sabihin ng 1H22, comment down below. Pero ako ina-assume ko na lang to, no? Hula ko na lang na ito ay first 6 months ng taon. No? So, ito ang play to earn NFT system will be unveiled within the first 6 months of 2022. So, limited lang ang genus ng Dragos na ma-hatch during during 1H of 2022. At all future Dragos will be bred of accord on of the existing population, so no external supply. So lahat ng future Dragos ay manggagaling sa mga naunang Dragos, no, ibibreed lang sila. There is only a limited number of legendary Dragos at Genesis. Okay, that's fine kasi alam naman natin lahat ng legendary Dragos ay limited lang. Okay, specification. So, Ethereum ang blockchain, ERC721 NFTs, okay. Ang tiers niya, dalawa. Meron normal and legendary. So, normal, ito yung mabilis makuha, and legendary ang mahirap makuha. So, ang mga legendary lang ang may buff na pwede na at ang legendary lang ang may buff, no? At according sa ilang multiple legendary parts meron ng Drago, siguro idadagdag ito, no, sa power points niya during battle. Ito ang pagkakaintindi natin dito. And then elements, meron silang 5 element: fire, arctic, light, terra, and dark. And if you have the same element, so ito yung pure, parang Axie nga lang din. Kung may pure ka, mas malakas siguro o mas mahal. And body parts, parang Axie nga talaga. Meron siyang horn, eye, head, body, wing, leg, and tail. So, play to earn. So, ang dati kasi, ang naalala kong tawag dito is SOD, no? Soul of Drago. Ngayon, Dragon Soul Token na ang tawag nila sa utility token. So, ito yung utility token ng League of Kingdoms. Ito yung parang SLP, no? So, ang AXS ang League of Kingdoms Arena o Loka is equivalent ni AXS, and itong Dragon Soul Token or DST is equivalent ni SLP. Okay. So, possession of Dragos is prerequisite for gamers to gain opportunity. So kailangan meron kang Dragos kung gusto mong kumita na DST. So ang mga players daw is pwedeng dali ng Dragos sa mga troops at sa mga halos sa lahat ng gameplay para ma-enjoy. So ito naalala ko si Edge, no, minention sa akin ni Edge to before sa group chat namin na ito ay sticker. So, ang ini-expect ko kasi sa Dragos before, hindi siya, totoong dragon kasi may dragon character sa game eh. So, mukhang ito nga ay sticker na pwede mong dalhin, bit mo, no, parang treasure siguro, hindi pa natin alam, para may chance kang kumita ng special token. Kaya nga sinabi rito, no, majority will require it to deploy. Hindi rin. Hindi natin pwede sabihing sticker pala, no, kasi pwede mong i-deploy si Drago. So, hindi natin pala pwedeng sabing sticker sa mali. Erase na natin yun. Hindi pa natin alam in the future talaga ano itsura ni Drago, kung dragon ba siya or sticker. And there will be a maximum cap place for each game made. So, may maximum cap each game, no, per blockchain address, okay? And on rare occasion, gamers will be able to earn Loka as well. May chance din, no? May chance din ng mga gamer na kumita ng Loka. So, that's nice to know.
isa sa naiisip ko, no, pwede nilang ilagay ito sa top 10. Katulad ng Axie Infinity, ang top 1,000 may rewards na AXS eh. So sana maisip din nilang i-reward to sa League of Kingdoms. And then Loka supply will be distributed from the game issuance pool for competitions. Okay, so ito na nga yung competition yung top. So pwede kang mag-earn ng Loka. More details will be updated near the Drago Genesis in first quarter of 2022. So 3 months pa, no? Month 1, January, February, until March bago natin malaman tong mga to, no? Basta first quarter of 2022. So ito siya, Dragon Soul Token, unlocking the play to earn potential of the League of Kingdoms. Okay. So meron kang Dragos. Since meron kang Dragos, pwede kang kumita sa gameplay ng DST and may chance din kumita ka ng Loka. At ang DST or Loka token ay pwede mong gamitin sa Game Shop or sa DeFi. Pwede mo rin silang gamitin pang breed and pang hatch ng bagong Dragos na pwede mo rin gamitin sa gameplay. And since Dragos is NFT, sa tingin ko pwede mo rin siyang ibenta sa mga marketplace like Dapps or OpenSea. No? Yun ang nakikita ko dito. Which is napakagandang economy to para sa ating mga players. Napakaganda nito. Yung nga lang, the question is, gaano kahirap makakuha ng Dragos? That's the first question. Okay. Elements. Ito siguro yung ng Dragos. Okay. So, ayun na nga. Yung 5 elemental types of Drago. Merong Fire, Inferno. Alam na natin yan. May Apoy. Terra or Timber. Alam na natin yan. Ang naalala ko lagi pag ganitong kakayahan is yung is yung first Hokage. Kasi yung first Hokage, ang style niya wood eh. Yung mga niya mga powers niya, wood technique. Di ba naalala niyo during laban niya sa kay Madara, halos wood yung ginamit niya sa sa mga video niya, no? And then Arctic, Aqua, so ice. So may Ice Dragon, no? Siguro kayang kontrahin ni Aqua si Inferno, syempre. And then there's Dark, Blank, So parang ito siguro yung mga dark powers, no? Which is inaantay pa natin. Ayan, no? These Dragos are found in the dark and under dusk, but that is because they absorb and nullify the lights. So siya, so yung kapangyarihan nila is nanggagaling sa darkness, no? So inaabsorb nila yung inaabsorb nila at nullify nila yung liwanag. So ito ang kadiliman, ang dragon ng kadiliman. And then light, thunder. Okay? So kidlat, no? Maliwanag naman, kidlat ang kapangyarihan niya. So ito yung 5 elements ng Drago. Okay. Dragon Soul Token or DST. Pag-usapan natin. Ayun na nga, utility token siya na magpa-power ng P2E. So it's primarily ang primary utility case niya is pag-breed ng new Drago. Okay. So that's nice to know, That's nice to know na meron na agad na na burning mechanism itong DST, Na ang isa sa burning mechanism niya is mag-breed ka ng new Drago. So dito lalamang dito yung unang makakapaggawa ng Drago at unang makakabili ng. Siguro kasi pag nag-breed ka kailangan mo ng more than 2 Drago kasi pag nag-breed ka, magkakapag-breed ka, sabihin natin sa may 2 Drago ka kunyari, kasi feeling ko kailangan ng 2 Drago rito, yung parents, and then ang parents may limited yan, siguro maximum of 7 times mo siyang pwedeng i-breed, so magkakaroon siya ng 7 anak. But then yung 7 niyang anak hindi pwedeng i-breed sa isa't isa. Yun ang nakikita kong possible case. Same with Axie Infinity, no, na hindi pwede ang siblings and siblings to parents, hindi. So ang better dito meron kang at least 3 para combination mo sila, i-combine mo para para makapag-breed ka 3 o 4 o kung makabili ka ng 5 Drago, much better. 'Di ba? Marami kang combination, makakapag-breed ka unlimited as long as you have DST. So hindi natin alam baka naman pwedeng i-breed mo isa lang which is malabo. So may chance talaga na pag nag-breed ka 2 Drago ang kailangan. Drago. Okay.
Some facts about DST. Okay, utility. Okay. Okay, so SLP nga ang datingan nito, no? So, para masustain to, yung logic na currently na i-implement nila is subject to adjustment depending. So, same with SLP, mag-a-adjust tayo. Depende kung bumababa kasi baka mamaya mag-oversupply din ng DST. So, medyo may kahirapan yon. So, hindi pa natin alam ano. So, itong mga to is the future pa to, no? Hindi pa natin alam. Okay? Roadmap. Okay, so this year, token generation, public sale of LOCA this month. And then, 1H 2022, ano? So, expect natin this year lalabas ang NFT breeding game pa lang. So, breeding pa lang ang nakalagay dito, hindi pa isasama yung pagsabak sa gera. And then, lalabas na yung Dragon Soul token, NFT marketplace, staking dashboard, and land reward hub. So, pag sinabing staking dashboard, siguro kasama na rin dito ang staking. And then, sa 2H 2022 this year din, magkakaroon ng mga tournament which is Guild War and PvP Arena. So, ito na nga, no? Magkakaroon talaga ng arena. At sa arena, pwede kang kumita ng LOCA. And then, 2023, yung mga future pa niya, hindi na natin pag-uusapan to. Everything is subject to change. Depende yan sa performance ng game. So, ano masasabi natin dito? Unang-una, ang masasabi ko is napakaganda ng future ng League of Kingdoms. Napag-isipan nila ng maigi, no? Kung paano nila ilalabas yung mga token, kung anong klaseng token, anong utility ng mga tokens, ano. At syempre, obvious naman, poprotektahan nila ang LOCA, which is the same thing sa AXS, no? Poprotektahan nila yung governance token. At ang kikitain mo nga is yung utility, which is DST. Hindi naman yun masama as long as may burning mechanism. So, kung sakaling tama ang iniisip ko na ang magkakaroon siya ng same effect with Axie Infinity, ano, same, kikita ka ng DST, mag-over supply ang DST. Pero kung si League of Kingdoms nagawa niya ng paraan ng burning mechanism, which is parang feeling ko sa pagbe-breed pa lang ng dragon, malaking bagay na yung ano yung burning mechanism na yon is mukhang mas maganda ang future ng League of Kingdoms, ano. Uh, so ayun, in-expect natin na this year dadami ang user base. Yung nga lang, sana this year din is matuluyan ng matigil yung bot, no? Sa multiple accounts, wala naman akong objection sa multiple accounts. Ayun lang, sana imbis na mag-create sila ng another continent, sana mag-spawn ng mga new players sa mga lumang continents. Para naman hindi mamatay yung ibang continent na halos umalis na yung mga player doon, lumipat na yung ibang alliance sa ibang continent. So, ayun lang ang masasabi ko, no? Ayun lang ang masishare ko sa white paper ni League of Kingdoms Arena. So, kung meron kayong corrections, questions, or kung meron kayong gustong sabihin, comment down below and try nating i-cater kung ano yung next topic na pwede nyong hilingin. So, again, this is Yan Smash. Thank you for watching. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa YouTube channel ko, subscribe na, Yan Smash. Sa Facebook, follow ka na rin, Yan Smash. So, ayun, maraming salamat ulit. Peace.